Ako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Last week, June 19, Thursday, ay sinabi ng Presidente ng Amerika na si Donald Trump na magbibigay siya ng 2 linggo upang magdesisyon kung lalahok ba sa gera ang Amerika sa yung labanan between Israel and Iran. Noong June 20 ay inulit niya yon sa mga reporter. Sabi niya, at bigyan niyo na ako ng 2 linggo at magdedesisyon. Titingnan natin kung ano ang gagawin na respond ng Iran. Kung kaya't marami ang nagulat at yung iba ay hindi naman masyadong nagulat sapagkat noong June 22, 2 days after niya inulit yung sinabi niyang 2 linggo, 2 araw lang pala ay dumating na ang aksyon na kung saan ang mga bomba ng Amerika ay bumagsak sa mga nuclear power plants or nuclear mga centers ng Iran. It is claimed na napaka-successful nito at isa sa mga rason na sinasabi ay yung elemento ng surprise. At meron pa silang misdirection na kung saan may mga eroplanong lumipad sa ibang direksyon at yun yung nag-ingay at yung mga sikretong lumipad sa kabilang direksyon yung tahimik na tahimik at kung saan sila yung nagsagawa noong pagbabagsak ng mga tinatawag na bunker buster bombs. O kaya kung sinabi huyaan ay sapagkat sa sinabi ng salita ng Diyos, babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ayaw sana nating matulad tayo sa Iran na sila'y nagulat. At tayo rin naman bilang mga mananampalataya, yes, walang nakakaalam ng eksaktong oras. Pero hopefully kapag dumating at sinundo na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo masumpungan ng mga gulat na gulat kung hindi tayo ay masumpungan lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. At sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay pinaalalahanan ni Apostol Pablo dito sa chapter 13 ang mga Kristiyano at nagbigay siya ng instruction kung paano sila dapat mamuhay sa liwanag o sa katotohanan na anumang sandali ay pwedeng bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. At itutuloy natin yung mensahe last Sunday. Believers should always live in the sense of the imminency of Christ's return. And this should push us to a more serious and robust life of sanctification. Ang mga mananampalataya ay dapat laging mamuhay sa diwa na anumang oras ay maaaring bumalik ang ating Panginoong Hesukristo at ito ay dapat magtulak sa atin sa isang mas seryoso at matatag o buhay na pamumuhay ng may kabanalan. So tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Salamat sa inawit namin, O Diyos, tunay it's only at the cross. Ang aming halaga, ang aming pag-asa ay walang iba, hindi sa anumang meron kami sa mundong ito o hindi sa katotohanan na namatay at muling nabuhay ang aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, O Diyos, kami namumuhay sa liwanag na siya na namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit ay nangako na isang araw siya'y babalik upang kami ay kunin. Nawa, Panginoon, kami patuloy na mamuhay sa liwanag ng katotohanan na ito. Samahan, tulungan mo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. O Diyos, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa aming mga Kristiyano na, O Diyos, patuloy mo kaming banalin. At gamitin mo ang iyong salita upang patuloy kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, binalik-aralan natin ang ilang mga bagay noong nakaraang Sunday na kung saan simula Romans chapter 1 hanggang chapter 11 ay discuss ni Apostol Pablo ang dakilang kaligtasan na gawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. At pagdating sa chapter 12, ang punto naman ay paano naman tayo ngayon mabubuhay sa liwanag ng napakadakilang kaligtasan na ginawa ng Diyos. We have studied na dapat nating ialay ang ating mga sarili bilang haing buhay, na hindi tayo dapat gumaya sa sanlibutan ito, kundi dapat magkaroon tayo ng pagbabago ng ating mga kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And dito particularly sa Romans chapter 13, last part ng Romans 13 ay ating pinag-aaralan, paano tayo mamubuhay bilang mga niligtas ng Diyos, bilang mga tinubos ni Kristo, bilang mga nakaranas ng mga kahabagan ng Diyos na nagpatawad sa ating mga kasalanan,
Well, dapat tayong mamuhay sa panahon na anumang oras ay pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesus. Itong mga nakaraan na nauso ang mga paglindol at pagputok ng bulkan ay laging pumapailan lang ang usapan ng the big one ng lindol na tatama sa Maynila o saan man sa Pilipinas. At madalas na sinasabi ng mga eksperto, it's not the question of if, it's the question of when. And the same is true, mga kapatid, pagdating kay Kristo, hindi naman tinatanong kung babalik ba siya. No, talagang babalik siya. Pero hindi natin alam kung kailan. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos ay dapat mamuhay tayo at makikita natin sa bawat henerasyon mula pa ng panahon ng mga apostol and every generation ay namumuhay na yes, ito nang panahon natin, yes, ito nang panahon natin. At dapat din nga ating isipin na itong panahon natin ay maaaring bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. In one word, that is in a sense of imminency. Ibig sabihin, anumang sandali ay pwedeng mangyari ang bagay na ito. At dahil dito ay kailangan magkaroon ng need, pressure, or even stress na tayo ay mamuhay sa kaparaanan na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakaraang Sunday, binigyan natin ng pansin ng iisang talata, which is verse 11. Ang sabi ni Apostol Pablo, and that knowing the time. We know the time and what time it is. Anong panahon ito? That now it is high time to wake up. Panahon na para gumising. Panahon na hindi para matulog, kundi para gumising. And that calls us to activity. Tayo ay tinatawag na magkaroon ng pagkilos ng aktibidad na tayo ay gumawa. At hindi tayo magtulog-tulog bilang mga mananampalataya. Why? For now is our salvation nearer than we believed. At nakita ho natin yan last Sunday na yung salvation natin sa New Testament is spoken in three ways, past, present, and future. We are saved, yes. Nung tayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo, we were justified. That is a done deal. We are being saved. Tayo ay binabanal ng Panginoon. Siya na nagsimula ng mabuting gawa ay pinapatuloy niya ito, and then we will be saved at tatapusin ito ng Panginoon. As John said sa 1 John chapter 1 chapter 3. Ang sabi ni John, Beloved, now are we the sons of God. Right now, we are God's sons. We are saved, ligtas tayo. And it does not yet appear what we shall be. Hindi pa rin nakikita kung ano yung magiging kalagayan talaga natin. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. Yun yung hinihintay natin na glorification, na kung saan tayo ay pipisan kasama ng Diyos at nahandun na yung ating mga nilulhating katawan at tayo ay magiging kagaya niya. So that is past, and then future, and then sinabi rin ni John na merong present. Ang sabi niya sa verse number 2, but we know that we shall see Him, sa verse number 2 ng 1 John, and he that had this hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Yung merong ganitong pag-asa ay nililinis yung kanyang sarili. Nahadun yung sanctification. At alam natin na ito, kung paanong tayo nagsusumikap, ang Diyos din ay gumagawa sa atin. So again, there's this past and present and future aspect ng ating salvation. At yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, for now is our salvation nearer than when we believed, he's speaking about that future aspect. Yes, tapos na, niligtas na tayo ng Panginoon. Oo, patuloy na gumagawa ang Diyos sa atin, patuloy tayo binabanal. Pero yung ating hinihintay na kapunuan, yung full consummation na tinatawag ng mga theologian ng ating kaligtasan ay palapit na ng palapit. Anong punto? We must live our daily lives in constant awareness of the nearness of Christ's return. Dapat mamuhay tayo na nahandoon ang constant awareness natin na anumang oras ay palapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Now, maaaring may nagtatanong, anong itsura niyan, Brother Paul? Well, yung iba ang sinasabi, ibenta mo na ang iyong mga ari-arian, i-donate mo dun sa pastor, dun sa church, and then magsama-sama tayo dito, mamundok na. At yung iba talagang radikal na buhay, relihiyoso, sa church lagi na lang aktibo, At muli, hindi yun ang buhay na pininta rito. Hindi yung mamumundok.
Ang buhay na ipininta ng salita ng Diyos ay nahandun yung katapatan natin sa paglakad sangayon sa panawagan sa atin ng Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan, sa pag-aalay ng ating sarili bilang mga haing buhay, sa pagiging tapat, sa paggawa at paggamit natin ng Kanyang mga kaloob, na tayo ay magiging tapat sa ating pagmamahal sa kapatiran, maglilingkuran tayo sa isa't isa, magpapailalim pa rin tayo sa gobyerno, we will overcome evil with good, hindi tayo magpapagapi sa kasamaan at patuloy nating i-advance ang kaharian ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. In short, gagawin pa rin natin yung mga pang-araw-araw nating gawain. And I believe si Martin Luther ang tinanong, Martin Luther, anong gagawin mo pag bukas babalik na si Kristo? Hindi ko maalala eksakto kung ano yung sinabi, but in the effect, ang sabi niya, didiligan ko pa rin yung halaman ko ngayon. Dahil hindi mo na maalam kung babalik na si Kristo bukas. Ibig sabihin, magiging tapat pa rin tayo. Bilang asawang lalaki, gagawin mo pa rin yung utos ng Diyos sa iyo. Bilang asawang babae, gagawin mo pa rin yung utos ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, at saan man tayo tinawag ng Panginoon, gagawin pa rin natin na may katapatan. Again, hindi ito magdudulot ng napakaradikal na relihiyosong buhay or aktibo sa loob ng iglesia lamang, kundi tayo yung magpapatuloy sa ating mga buhay, pero nahandun yung ating pagsusumikap na ibuhay ito ng may pagtatapat sa Panginoon. Verse number 12, ang sabi ni Apostol Pablo, again, kung babalikan sa verse 11, and that knowing the time, that now is a high time to awake from out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe. Verse 12, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So binigyan diin ulit ni Apostol Pablo itong aspeto pagdating sa oras. The night is far spent and the day is at hand. Sa ibang translation, ang sabi, the night is almost over and the day will soon appear. Sa madali, magbubukang liwayway na. Didiinan ulit ni Apostol Pablo yung punto na panahon na para gumising. Hindi na pwedeng tutulog-tulog tayo bilang mga mananampalataya. Hindi na pwedeng gawin natin yung ginagawa sa dilim, as we will see a little bit later, kung nilalakad tayo dapat sa liwanag. It is time to wake up. Ano dapat ang gawin natin bilang mga Kristiyano? It is time to wake up. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So kung ito'y panahon na para gumising, heto na ang bukang liwayway, darating na ang umaga. Ano dapat ating gawin? Let us cast off the works of darkness. Kailangan natin na ialis. Kailangan nating hubarin. Again, dito ay gumamit ng familiar analogy si Apostol Pablo. At madalas itong ginagamit yung may huhubarin at merong isusuot. At ito ang sanctification. Pagdating sa sanctification, hindi ka lang nag-aalis. Hindi ka lang naghuhubad. Meron ding dapat sinusuot. For example, sa Colossians chapter 3 verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo ito, Colossians 3:8, but now ye also put off all this. So merong kailangang hubadin. Parang damit na marumi na kailangang alisin. Ano daw yung mga kailangang ialis? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So again, nahandun yung lengguwahe pa rin na kailangang may hubarin at kailangang may isuot. Not just any clothing, but dito, ang ginamit na larawan ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa sundalo. Dahil sinabi niya sa verse number 12, let us put on the what? The armor of light. So dito ho, ang pininta ni John MacArthur, sinadjust niya, ng larawan nito ay isang sundalo na nag-day off. Ay, yung mga sundalo, may day off yan eh. May time na pwede silang lumabas ng kampo. At madalas, pag lumabas ng kampo, ano ginagawa ng mga sundalo? Nag-happy-happy.
Buong araw, buong gabi, mag-happy-happy sila. At dahil baka bukas susugod sila sa gera. At yun yung larawan. Nanahan doon sa dilim at nag-happy-happy sila. At marami silang ganyan. Pero sabi ni Apostol Pablo, ay umaga na. Suot na ulit yung baluti. Magbihis na ng maayos. Lalaban na sa gera. So ang sabi ni Apostol Pablo, let us therefore cast off the works of darkness. Ito yung kailangang hubarin. Yung mga gawa ng kadiliman. At itong gawa ng kadiliman, itong word ng kadiliman ay sumisimbolo sa anumang hindi matuwid, sa anumang masama, sa anumang karumal-dumal, sa anumang hindi makadiyos, sa anumang laban sa kautusan ng Panginoon. And we know, usually, hindi lagi, pero usually, ang mga krimen ay ginagawa tuwing kailan? Tuwing gabi, upang itago sa dilim ng gabi. Maraming mga krimen at maraming masasamang bagay ay nangyayari sa dilim at yun yung larawan na hinihiram dito. Kailangan iwaksin na at alisin na ang mga gawa ng kadiliman. Itigil na ang mga gawa ng kadiliman. At dito may mga partikular na gawain na pinatungkulan si Apostol Pablo. Ano ito? Sa verse number 13, nang sabi, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy. So there are 6 particular specific sins na i-mention si Apostol Pablo. Now, unang-una, hindi niya intensyon na ilimit lamang sa mga ito. Well, Brother Paul, wala dyan yung kasalanan ko. Eh di okay lang. No. Ang punto dito ni Apostol Pablo, hindi niya nililimitahan sa mga ito. Actually, higit sa malamang, kung buhay pa rin si Pablo, tinanong mo siya, well, Apostol Pablo, kasama rin ba itong kasalanan na to? At higit sa malamang sasabihin niya, oo. So again, hindi ito naglilimit sa mga kasalanan lamang ito. It may be representing particular prevalent sins sa panahon na yun o sa kultura na yun. Higit sa malamang ang mga kasalanan na ito nung panahon ng Roman Empire kung saan namumuhay ang mga Kristiyano doon sa Rome ay talamak na talamak ang mga ganitong kasalanan. Kaya ito ang binigyang pansin ni Apostol Pablo. We can only briefly consider this. What are these sins na binigyang pansin ni Apostol Pablo? That sin ng rioting. Brother Paul, hindi ako nakikisama sa riot. Ano bang ibig sabihin yan? Well, pag tinignan niyo ho sa Greek, ang Greek word niyan is the Greek word komos. Ibig sabihin ng komos, literally, ay festive procession or merrymaking. Nagsasaya ba? Para bang halimbawa, yung mga taga-Oakland, bigla silang nagsaya nung nanalo ang Thunder. Nagsaya sila, talaga napakasaya. That's komos. Pero frequently, itong kasiyahan na ito ng komos ay nauuwi sa matinding inuman at lasingan at eventually ito ay nauuwi sa mga immoral na gawain. So ito ngayong word na komos na dapat sana ay parang pang party-party lang, ito ngayon ay nung panahon ni Apostol Pablo ay nakakabit na sa immoral na gawain. Mga partyings, orgies, mga sexual orgies, brawls at mga kaguluhan. At madalas ito'y nakakabit, pag ginamit itong word na ito ay nakakabit sa madaming immoral na gawain. So kailangan daw hubarin ito. Kailangan daw alisin ito. And as we have said kanina sa Sunday School, sadly, ang ating hong kultura ay pilit na ibinibihis ang ganitong gawain. Pilit na ginagawang katanggap-tanggap. Well, lagi at madalas kaakibat ng komos ay yung drunkenness, methe, sa Greek, ibig sabihin, indulgence in drinking. Intentional and habitual intoxication, intentional na paglalasing. Ay madalas nga ho sa Galatians chapter 5 verse 21, sa 1 Peter chapter 4 verse 3, ang komos at methe ay madalas magkasama. Itong happy and then inuman na nauuwi sa gulo, sa immoralidad. Ang sabi ni Apostol Pablo, hubarin ito. And then yung pangatlo, ang sabi niya, chambering. Ano ibig sabihin ng chambering? That word chambering came from the Greek word koite. Koite. Ang ibig sabihin, literally, ang ibig sabihin ay kama or kwarto.
If you remember kanina sa Song of Solomon, anong sabi nung asawa ni King Solomon? The king took me to his chamber. At again, yun yung larawan dito, yung chambering. Yun yung larawan dito, yung kama, yung kwarto, na kung saan usually dapat nagpapahinga ka lang o natutulog, ito ngayon ay pumapatungkol na sa cohabitation and sexual intercourse na dulot nitong mga, na ang punto ay yung mga immoral na kaparaanan. It's celebrating adultery and fornication. Kaya ho, pagdating sa ESV, yung word na chambering is translated sexual immorality. Dahil yun na yung connotation, yung ginagawa sa kwarto. At particularly, ito'y ginagamit sa mga immoral na ginagawa sa loob ng kwarto. Hindi lamang yun, wantonness. Alala ko nung ako'y batang Kristiyano, wantonness. Ang alam ko lang wonton, yung wonton noodles eh. Ano itong wantonness na ito? O pag binigyan nyo ho ng pag-aaral ito, ang Greek word sa likod nito, it means unbridled lust. Yung pita ng laman na hindi pinipigilan. Yung kati na laging kinakamot. Bigay hilig kung anong gusto. In excess, licentiousness, lasciviousness, shamelessness. Talagang wala nang pigil. Pinangangalandakan na ang mga bagay na immoral at kahiya-hiya without restraint. And nasaksihan ho natin to sa maraming paraan sa nakaraang administrasyon sa Amerika na kung saan napaka-liberal at lalo na tuwing lumalakad ang mga dumarating ang June na Pride Month at narito na ang parada ng mga LGBT na talagang just go back sa nakaraang Olympics. Wantonness, unbridled lasciviousness. Kung ginagawa nila yon sa parada sa harap ng buong mundo, karumal-dumal sa mga lugar na hindi ito nakikita. Ang sabi ni Apostol Pablo, hubarin na yan. Alisin na yan. And hindi lamang yun, so makita natin yung rioting, drunkenness, chambering, wantonness ay madalas may kinalaman sa mga sexual immorality. And muli ho, mga kapatid, sana makita nyo, wag niya sana isipin, grabe naman yung mga tao ngayon, noon. Mga kapatid, ganun pa rin ngayon. Salamat sa Diyos at isa ito sa mga pinagpapasalamat ko na restraining grace ng Panginoon. Na yes, sinasabi nila na Philippines is the only Christian country in Asia. And yes, alam natin na hindi Kristyanismo ang dinala ng mga Espanyol kung hindi relihiyon. Pero kahit papano, whether we like it or not or admit it or not, itong relihiyon na ito ay meron pa rin quote-unquote moral restraints. Kaya hindi pa rin pumapasa ang divorce, hindi pa rin pumapasa ang abortion sa mga korte natin sapagkat malaki pa rin ang epekto. At kahit papano, merong restraints. Pero sa mga bansa na wala ito, sa mga bansa na talagang karamihan ng tao ay hindi naniniwala na may Diyos. Anong klaseng immoralidad? Anong klaseng pamumuhay? Merong isang author na nagsabing para na lang hayop kung saan-saan. So hindi ho mas maayos ngayon. Ito pa rin ay ginagawa ng mga tao ngayon. Pero hindi lamang mga immoral na kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, even strife and envyings. That word strife, from the Greek word eris, ang ibig sabihin persistent contention. Yung bang talagang mahilig makipag-away. Petty disagreements and enmity. Konting bagay lang, talagang papalakihin. Konting bagay lang, bobombahin. Para maging malaki. Madalas ang problema ay hindi yung maliit na bagay. Ang problema ay yung espiritu at yung ugali. Hindi lamang strife, kundi envyings. And that word envying came from the Greek word zelos, na doon galing yung word na zeal. Nang ibig sabihin is pagiging mainit. Now, walang masama in itself na maging zealous ka. If you're zealous in godliness, that's good.
Pero dito, ang punto nito is yung zeal dito, ang connotation ay madalas ito'y negative na kung saan nagdudulot ito ng mga partisan, ng pagkakahati-hati at madalas nangyayari ito sa loob ng iglesia. Except from the word, yung salitang chambering, itong lahat ng kasalanan na ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21 sa works of the flesh. Basahin lang natin ang sabi ni Pablo sa Galatians 5:19. For the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Again, all immorality. Verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, violence, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like. So muli ho, we can grab all of this na mga kasalanan. At yung sinasabi ni Apostol Pablo, panahon na para iwanan niyaan, panahon na para alisin niyaan, panahon na para hubarin niyaan. Hindi na pwedeng mamuhay sa ganyan ang mga mananampalataya. Tapos na ang gabi, ay kailangan ng iwaksi ang mga gawa ng kadiliman. We must take it off. Sabi sa Ephesians 5 verse 3, but fornication and uncleanness and covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Huwag man lang maikabit sa ating pangalan ang mga gawain na ito. Ang sabi niya Apostol Pablo, cast off, ibig sabihin to forsake. Iwanan na mga ito. Lay aside, itapon na ang mga ito. At alam natin, ito yung lengguwahe na hindi naman ito isang bagay na nakabit sa atin na pwede natin kunin at itapon. Paano ito gagawin ng Kristiyano? Sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. Pag-amin sa harapan ng Panginoon, Lord, totoo, may mga kasalanan sa buhay ko at kailangan itong pagsisihan sa Panginoon. At sabi nga ni Apostol Pablo, kailangan itong patayin. Dumating na ang liwanag at tayo dapat ay hubarin ang mga gawa ng kadiliman at ibihis ang baluti ng liwanag. At bilang mga anak ng liwanag, bilang mga anak ng Diyos, ay dapat lumakad tayo na naaayon dito. Ephesians 5 verse 8, ang sabi ni Pablo, for we were sometimes what? Darkness. Almost the same language. Bago dumating si Kristo na siyang liwanag natin, the light of the world is Christ. Before He came, lahat tayo ay nasa kadiliman. Gaano man tayo karelihiyoso, gaano man tayo kabuti sa mata ng mga tao. Pero ang katotohanan ay lahat tayo ay nasa kadiliman. For ye were sometime darkness, but now are ye light in the Lord. Tayo ngayon ay liwanag na. At yung liwanag na nasa atin, hindi liwanag na galing mismo sa atin, kundi liwanag na ibinihis sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang hamon, ang sabi ngayon ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, walk as children of light. Lumakad tayo ngayon bilang mga anak ng liwanag. Dapat may iba na sa ating lakad. Dapat magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. At dito sinabi ni Apostol Pablo, kung babalik tayo sa verse number 13, let us walk honestly as in the day. Sa verse number 12. Sa verse number 12, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the work of darkness. Nakita natin kung ano yung mga yon. And let us put on the armor of light. Again, hindi tayo magbibihis lamang basta, magbibihis tayo ng baluti. At muli, ang lengguwahe nito ay lengguwahe ng pakikipaglaban. Bilang isang sundalo, galing ka doon sa day off, bumalik ka na sa barracks mo, isuot mo na yung baluti at susugod na sa gera. Let us put on the armor of light. As we have said kanina, ito ay patungkol sa sanctification. At sa pagpapakabanal ay meron tayong mga huhubarin at meron tayong ibibihis. Hindi sapat sa pagpapakabanal na iwanan lamang ang kasalanan. Dapat ay may ibihis tayong katwiran. Dapat ibihis natin ang kabanalan, ibihis natin ang katwiran, ibihis natin ang pagsunod at pagmamahal sa Diyos.
So muli, itong mga lengguwahe na ito ni Apostol Pablo, cast off the work of darkness and let's put on the armor of light, ay mabilis na pumupuksa sa kaisipan ng isang tao ay pwedeng tanggapin si Kristo basta mag-pray lang at siya'y Kristiyano na pero walang magbabago sa kanyang buhay. That Christian doctrine. Muli ho, as we have said doon ho sa ating online Bible study, hindi natin sinasabi na ang isang totoong Kristiyano ay hindi na minsan mag-aasal karnal. Paul said that to the Corinthians. Are you not being carnal? Sabi ni Pablo. Parang umaakto kayong parang hindi ligtas ah. May mga tayo sa mga totoong Kristiyano umaaktong parang hindi ligtas. Pero yung carnal Christian doctrine ay nagtuturo na ang mga tao ay pwedeng tumanggap kay Jesus, sumunod lang sa isang panalangin, pero magpapatuloy lang sila sa buhay nila at walang magbabago. Yun ang hindi biblical. Dahil sino mang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Siya na nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin ito ng Panginoon. At tayo na dating nasa dilim, ay dapat iwaksin na ang mga kagawa ng kadiliman at ibihis ang liwanag. Again, just mentioning those words, armor of light, higit sa malamang ay bumabalik na ang inyong kaisipan. Teka, may alam akong passage sa Bible na pumapatungkol dyan. Ephesians chapter 6, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 10, sabi niya sa mga mananampalataya sa Efeso, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on what? The whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Muli, tayo ay nasa labanan tayo. Whether you like it or not, kung ikaw ay Kristiyano, ito ang katotohanan, nasa labanan tayo. At ayaw mong sumugod sa gera na wala kang baluti. Kung baga sa barilan, ayaw mong sumugod na wala kang armor plate. Wala kang body armor. Sa basketball, wala kang sapatos, maapakan ka lang. Isuot mo yung tamang gear. Ibihis. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Why? For we wrestle not against flesh and blood. Hindi tao ang ating kalaban, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ito ay isang matinding labanang espiritual. Hindi ito palakihan ng muscle. Hindi ito padamihan ng pera. We must put on the whole armor of God. Verse 13, "Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." So kailangan natin ibihis ang baluti. Ibihis natin ang pagiging makadiyos. Ibihis natin. We will not take the time para isa-isahin ang baluti. Pero narito ang katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos. Ang katotohanan na anumang oras ay pwedeng bumalik ang ating Panginoong Kristo ay dapat magtulak sa atin sa buhay at kaisipan ng seryosong pakikipaglaban sa kasalanan. Kung tayo ay nalilibang, kung di man nahihibang, at natutuksong makipaglaro o patuloy na makipaglaro sa kasalanan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, gising! Gising! Umaga na! Anumang oras pwedeng bumalik si Kristo, itigil na yan, hubarin mo na yung kasalanan, hubarin mo na yung mga ayaw ng Diyos, at ibihis mo ang baluti ng liwanag. Sinamarize ni Apostol Pablo ang pamumuhay ng Kristiyano sa liwanag ng katotohanan ng panahon na ating kinalalagyan na anumang oras ay pwedeng bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 13, ang sabi niya, "Let us walk honestly as in the day." So again, in contrast sa kadiliman, nasa liwanag na tayo. At kung tayo nasa liwanag, dapat tayong lumakad ng matuwid. Lumakad tayo ng may honesty, ng may kaseryosohan. Lumakad tayo ng tama. Sa ibang translation, ang sabi, "Let us behave decently as people who live in the light of day." Tayo dapat ay mamuhay sa kaparaanan na nakakalugod sa Diyos.
Ito ay pumapatungkol sa pamumuhay na nandun yung integridad natin sa harapan ng Panginoon at yung ating paglilingkod sa iba. Tayo nagpapakita ng ating pamumuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos, nakaayon sa mga kautusan ng Diyos. Again, anong itsura ng isang buhay na alam na anumang oras pwedeng dumating si Kristo? Just read again chapter 12 verse 1 hanggang chapter 13. Ito yung buhay na inaalay ang sarili sa Panginoon. Itong buhay na hindi umaayon sa sanlibutan. Itong buhay na tinatransform ng salita ng Diyos. Ito yung buhay na tapat na pinaglilingkod ang mga kaloob ng Diyos sa konteksto ng iglesia. Kung darating na si Kristo next week, guess what? Magcha-church pa rin tayo. And then pagdating ng Monday, uuwi pa rin tayo, papasok pa rin sa trabaho, papasok pa rin sa eskwelahan, gagawin pa rin ang mga dapat gawin. Magluluto pa rin si nanay o maglalaba, tatrabaho pa rin si tatay, papasok sa opisina, gagawin pa rin natin ang mga bagay na yun, pero sa liwanag. Lumalakad sa liwanag. And then verse number 14. Ibinuod, kung meron mang buod, pinakabuod ng sanctification. Ang sabi ni Apostol Pablo, in contrast, sabi niya kasi sa verse 14, but, that is in contrast doon sa verse 13, yung mga gawa ng kadiliman, ating tinignan, yung 6 na represent ng mga kasalanan, and more than that. But put ye on the Lord Jesus Christ. Ibihis natin. In contrast sa rioting, drunkenness, chambering, wantonness, and strife and envyings, ibihis natin ang ating Panginoong Hesukristo. Again, it doesn't mean na parang costume na ibibihis mo yung kanyang pagiging Hudyo. Baka mamaya dumating kayo dito next Sunday, mahaba ang buhok, tapos para kayong nakadamit na Hudyo, at ginawa niyo mukhang Hudyo ang inyong sarili, at ginaya niyo yung mga picture na hindi mukhang Hudyo, mukhang Italiano. Put on daw the Lord Jesus Christ. Well, just to use an illustration, halimbawa, merong isang lalaki, kumuha siya ng isang pananamit na kulay pula, na malaki, na bilugan, na may pakpak, na may puting sombrero, na may dilaw na guhit-guhit, at sumasayaw siya ng ganun. Ano itsura niya? Sino yun? Kulay pula? Si Jollibee. Kilala ni Ate Mercy. Na pag lumabas na yon, anong sasabihin? Wow, heto na si Jollibee! Yung mga bata, palakpakan. Pero yung nasa loob nun na hindi si Jollibee. Pero nakikita ng mga bata ay si Jollibee. Put on the Lord Jesus Christ. Na ang punto, hopefully, ang makita nila sa ating mga buhay, pag tinignan nila, makita nila si Kristo. Na pag tinignan tayo ng ating mga asawa, makita si Kristo. Na pag tumingin sa atin ng ating mga anak, makita si Kristo. Na pag binagmasdan ng ating mga magulang ang ating mga buhay, makita si Kristo. Hindi yung makita magaling kasi ako, mabait kasi ako, palakaibigan kasi ako. No, makita si Kristo na nagligtas sa akin. Put on the Lord Jesus Christ. Ibihis natin siya. Muli ho, hindi ibig sabihin ng literal na sa physical na itsura. But rather, sa kanyang katangian, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, sa kanyang paggawa ng mabuti, sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan, sa kanyang pagiging matapang para sa Ebanghelyo. Put on the Lord Jesus Christ. And again, sana makita nyo laging magkaakibat. Kanina, put off the works of darkness, and put on the armor of light. Put on the Lord Jesus Christ. At ang sabi ni Apostol Pablo, and make not provision for the flesh. Make not provision for the flesh. That word provision is pronoia sa Greek. Nang ibig sabihin, ang basic na ibig sabihin nito is forethought or planning ahead.
May mga bagay na tayo pinag-iisipan, yes. Maaring bukas, hindi ko alam, meron kayong lakad, maaring meron kayong project sa school, or meron kayong papasok, at maaring ngayon pa lang, pinaplano nyo na ang inyong gagawin bukas. At yun, yung word na provision, pag-isipan, pagplanuhan. Ang basic na ibig sabihin nun ay yun. At ang punto ito, the longer we permit na ang mga bagay ay manatili sa ating kaisipan, ito ang magiging gawa ng ating mga laman. Sabi nga ho ng teacher namin dati sa Bible school, pondering leads to performing. The more you ponder upon that thing, lagi mong pinag-iisipan, ito yung magdudulot sa atin ng paggawa ng mga bagay na yan. So make no provision to the flesh. As we have studied ho kanina, gamitin ko na lang illustration. Pagdating sa adultery, ang kasalanan ng adultery hindi agad nagsisimula sa sexual intercourse, physical, sa pagitan ng may asawa at sa hindi niya asawa. Again, yung provision of the flesh ay maaari nagsisimula doon sa pahayhay. Pagbati sa opisina. Ay, good morning, Miss Ganda. Pasimple-simple. Na ang layunin mo ay gusto mong mas maging close, mas ma-develop. Provisions. Make no provision for the flesh, not just for immorality, kundi ano pa mang ding ibang mga kasalanan na maaaring pinag-iisipan, maaaring pinagpaplanuhan, o maaaring meron tayong mga ginagawa at meron tayong mga gawi na ito ang lalong nagkumbaga nga sa apoy ay naggagatong para magkaroon ng apoy ng kasalanan. Make no provision for the flesh. Isa sa madalas na hinaharangan ng China ay ang mga pagsusupply ng ating Navy doon sa, yung floating, yung floating ship. Anong tawag doon? Baho Masinloc ba yun? Basta meron tayong mga sundalo doon eh. May sinusupply sa kanila. At sa mga hinaharangan nila ay yung provision na yun. Na kasi pag walang provision, mapipilitang umalis. Or baka mamatay. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, make no provision for the flesh. Why? To fulfill the lust thereof. Huwag mong ibigay ang kailangan para magawa ang kasalanan. Iwasan, alisin. Maaaring may mga bagay na dapat iwasan. Maaaring may mga bagay na dapat alisin. Maaaring baka may mga friends na dapat i-unfriend. May mga number na dapat burahin. May mga lugar na dapat iwasan. May mga tao na dapat hindi muna kausapin. Kaysa mahulog sa kasalanan. Make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. At tayo tinatawag ng salita ng Diyos na labanan ang mga kaisipan, labanan ang mga pita ng laman na nagdudulot at nagtutulak upang tayo ay magkasala. At dito papasok yung ating matinding pangangailangan sa salita ng Diyos na siyang tanging offensive weapon natin laban sa kasalanan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, and take what? The sword of the Spirit, which is the Word of God. And as the psalmist said sa Psalm 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Mga kapatid, hindi ko na mabilang. Hindi perpekto, pero sa biyaya ng Diyos, napakaraming pagkakataon. Ang mga salita ng Diyos ay tinulungan ako upang huwag magkasala. Pero punto, patuloy lang natin patuloy lang natin itanggapin ang salita ng Diyos. Patuloy natin i-expose ang ating mga sarili sa mga pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sa pag-aaral at pagbubulay natin ng salita ng Panginoon. Sa ating pamumuhay na hinahabol natin ang kapanawagan ng Diyos sa atin, sa amang bukasyon tayo tinawag ng Panginoon, i-considera natin ito. It's a time to wake up. Hindi na time para matulog. Time na para gumising at ibihis natin ang baluti ng liwanag at lumakad tayo bilang mga anak ng kaliwanagan. Oras na para ibihis natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang panawagan sa atin ng Panginoon.
Sa bahay man, sa trabaho man, sa eskwelahan man, o sa loob man ng iglesia, put on the Lord Jesus Christ. Muli ho, malapit ang dumating si Jesus. Malapit na siyang bumalik at kukunin niya ang kanyang mga tinubos. Anong ibig sabihin nun? Ibenta natin ang ating mga bahay, dito lang tayo sa church. No. Ibig sabihin nun, umuwi tayo sa ating mga bahay at ibihis natin si Kristo. Makita ng mga tao si Kristo na ating tagapagligtas, na ating pag-asa, at maging instrumento tayo upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maiparating sa iba. Again, mga kapatid, mabuhay tayo sa time. Again, yung time, yung panahon. Anong panahon to? Di ba yung panahon? May panahon ng mangga, may panahon ng okra, wala ba? May panahon ng santol, may panahon ng pinya. Ayun, panahon ng pinya. Anong panahon to? Ito yung panahon. Mga oras, pwedeng bumalik si Kristo. At nawa, ito'y laging maging paalala sa atin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pagpaplano para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, para sa direksyon ng ating buong pamilya at ng ating buhay Kristiyano. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Salamat po sa iyong paalala sa amin. Natapos na ang gabi at salamat sa iyong biyaya, kami, Panginoon, ay tinawag mo sa liwanag. Salamat sa biyaya mo na kami ay iyong niligtas. At kami ngayon, Panginoon, na iyong mga tinubos ay pinaalalahanan mo na ang aming kaligtasan ay mas malapit na kaysa nung panahon na kami unang sumampalataya. Na anumang oras ay pwedeng bumalik ang aming Panginoong Hesukristo. At Lord, nawa masumpungan mo kami na nagtatapat sa iyo saan mo man kami tinawag. Na ginagawa namin ang iyong kalooban. Na nagbibihis kami ng baluti ng liwanag at patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan. Na patuloy sa biyaya mo, nagsusumikap kaming ibihis si Kristo upang maging mabuting patotoo. Patotoo para kay Kristo sa mata ng iba. Ama, patawad po. Patawad po sa mga panahon na madalas naming sinasayang. Patawad po sa mga panahon na namumuhay kami na tila baga hindi babalik ang aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami, Panginoon. Paalalahan ng palagian. At ganyan, O Diyos, ikaw po nawa ang mangusap sa sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Pag bumalik ang aming Panginoong Hesus upang kunin ng kanyang mga mananampalataya, sila ay maiiwan. O Diyos, maawa ka po. Maawa ka po sa aming mga anak. Maawa ka po sa mga batang naririto. Gamitin mo ang iyong salita upang sila, Panginoon, ay iligtas. Maawa ka po sa sino mang naririto na wala pa kay Kristo. Lord, gamitin mo nawa kami bilang iyong mga mananampalataya na makita nila sa amin si Jesus. That we will daily put on the Lord Jesus Christ. Salamat po sa paalala mo ng iyong salita. At ngayon, O Diyos, sa aming pagdako, sa pag-celebrate ng Lord's Supper, tulungan, ingatan mo nawa kami. At ikaw po ang maitaas. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.